Ang malamig na semento sa kanyang mga talampakan ang unang gumising sa diwa ni Tala. Kasunod nito ang malakas na kalabog ng bakal. Isang tunog na pamilyar, ngunit ngayon ay parang isang hatol. Ang tunog ng pagsara ng kanilang gate. Ang gate ng bahay na pinangarap niya na tinuring niyang kaharian. Nakatayo siya sa labas. Wala siyang suot, maliban sa puting tuwalya na mahigpit niyang yakap sa kanyang katawan. Ang tuwalya na kinuha niya pagkatapos maligo, bago sana niya sorpresahin ng almusal ang kanyang asawa. Ang hangin ng umaga ay malamig, at bawat haplos nito sa kanyang balat ay parang libu-libong karayom. Ngunit hindi ang ginaw ang nagpapanginig sa kanya. Ito ay ang mga huling salitang narinig niya mula kay Franco. Wala ka nang babalikan dito, Tala. Tapos na tayo. Ang mga salitang iyon ay umuulit-ulit sa kanyang isipan, mas masakit sa bawat pag-ulit. Parang sirang plaka na walang tigil sa pagwasak sa kanyang puso. Franco, bulong niya sa hangin, umaasang isang masamang panaginip lang ang lahat. Asawa ko, anong nangyayari? Lumingon siya sa malaking bahay nila. Ang mga ilaw sa kanilang master's bedroom ay nakabukas, at sa bintana, nakita niya ang isang anino. Isang anino ng babae. Hindi, hindi lang basta anino. Kilala niya ang hubog ng katawan na iyon. Kilala niya ang bawat galaw nito. At nang lumapit ang anino sa bintana, suot ang kanyang paboritong silk robe, ang kulay rosas na regalo niya dito. Noong Pasko, gumuho ang mundo ni Tala. Sofia, ang kanyang matalik na kaibigan, ang kanyang kapatid sa ibang ina, ang saksi sa kanilang kasal. Naramdaman ni Tala ang pag-init ng kanyang mga mata, kasabay ng panginginig ng kanyang mga labi. Ang sakit ay hindi na isang kurot lang. Isa na itong malaking punyal na bumaon ng malalim sa kanyang dibdib at ipinipihit-pihit pa ni Franco at Sofia. Narinig niya ang mahinang halakhak mula sa loob at iyon na ang hudyat. Tumulo ang mga luha niya. Sunod-sunod, walang tunog. Bawat patak ay naglalaman ng 10 taon ng pagmamahal, ng pagsasakripisyo, ng pag-aalaga. 10 taon kung saan isinantabi niya ang kanyang lisensya bilang arkitekto para suportahan ang pangarap ni Franco. 10 taon na ngayon ay naglaho na parang bula. Biglang bumukas ang pinto ng isang sasakyan sa tapat ng kalsada. May mga taong bumaba, mga kapitbahay na magjo-jogging. Napatingin sila sa kanya. Ang kanilang mga mata ay puno ng pagtataka, ng awa, ng tsismis, ang hiya. Parang mainit na bakal na ipinantatak sa kanyang buong pagkatao. Napayuko siya. Hinila ang tuwalya para takpan ang kanyang sarili kahit alam niyang huli na ang lahat. Gusto niyang maghukay ng lupa at magtago. Gusto niyang maging invisible. Tumakbo siya. Walang direksyon, walang sapin sa paa. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na kabog ng kanyang dibdib at ang mga bulungan ng mga taong nadadaanan niya. Ang bawat hakbang ay parusa. Ang bawat bato na tumutusok sa kanyang talampakan ay hindi kasing sakit ng pagtataksil na nararamdaman niya. Hindi niya alam kung gaano siya katagal na tumakbo o kung nasaan na siya. Huminto lang siya nang maramdaman niya ang pagod. Napasandal siya sa isang pader sa isang eskinita. Humahagulgol. Anong kasalanan ko? Tanong niya sa kawalan. Ibinigay ko ang lahat. Ang kanyang perpektong buhay, ang kanyang mapagmahal na asawa, ang kanyang tapat na kaibigan. Lahat ay isang malaking kasinungalingan. Isang malakas na businan ng sasakyan ang nagpabalik sa kanya sa realidad. Isang itim na kotse ang huminto sa kanyang tapat. Bumaba ang bintana. Tala. Ang boses na yon. Ligtas. Pamilyar. Kuya Ariel. Ang kanyang kapatid. Paano siya natuntun nito? Tumakbo si Ariel palapit sa kanya. Ang mukha ay puno ng pag-aalala at galit. Agad nitong hinubad ang kanyang jacket at ipinatong sa nanginginig na balikat ni Tala. Diyos ko, Tala, anong ginawa nila sa'yo? Tanong ni Ariel.
Ang boses ay nanginginig sa galit. Hindi na makasagot si Tala. Niyakap lang niya ang kanyang kuya at doon ibinuhos ang lahat ng sakit, ng hiya, ng pighati na kanina pa niya kinikimkim. Nang nasa loob na siya ng apartment ng kapatid, matapos siyang bihisan ng damit ng asawa nito, naupo siya sa harap ng salamin sa kwarto. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon. Ang babae sa salamin ay may magulong buhok, mapupulang mata, at basag na tingin. Wala na ang kislap sa mga mata ng isang minamahal na asawa. Wala na ang ngiti ng isang kontentong babae. Ito ba talaga siya? Ito na ba ang kahihinatnan ng lahat ng kanyang pagsasakripisyo? Isang babaeng itinapon sa labas ng sariling pamamahay na parang basura? Napayuko siya at muling umiyak. Ngunit sa gitna ng kanyang paghagulgol, isang bagay ang nagbago. Ang sakit ay unti-unting napalitan ng isang damdamin na mas mainit, mas mabangis. Galit. Itinaas niya ang kanyang tingin sa salamin. Pinunasan niya ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang palad. Nakita niya ang apoy na nagsisimulang mag-alab sa kanyang mga mata. Hindi. Hindi siya papayag na ito ang katapusan niya. Hindi siya papayag na tapak-tapakan ni na Franco at Sofia ang kanyang pagkatao. Kukunin niya pabalik ang lahat. Ang kanyang dignidad, ang kanyang buhay, ang kanyang pangalan. Ngunit habang tinititigan niya ang kanyang sarili, isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang puso. Mas malamig pa sa semento kung saan siya itinapon kanina. Paano? Paano siya lalaban kung wala na siyang kahit na ano? Ang amoy ng kaping bagong timpla ang gumising sa natutulog na diwa ni Tala. Dinala ito ni Ariel sa tabi ng kanyang kama, kasama ng isang basong tubig at 2 tableta ng gamot para sa sakit ng ulo. Inumin mo to, mahinang sabi ng kanyang kuya. Kailangan mong lakasan ang sarili mo. Tumangulang si Tala, ngunit hindi niya ginalaw ang mga ito. Nakatitig lang siya sa bintana. Pinagmamasdan ang unti-unting pagliwanag ng langit. Parang insulto ang pagsikat ng araw. Paano nagagawang magpatuloy ng mundo na parang walang nangyari? Gayong ang mundo niya ay gumuho na. Tumingin siya sa kanyang mga kamay. Dati, ang mga kamay na ito ay abala sa pagguhit ng mga plano, sa paghawak ng T-square at mga lapis. Ang mga kamay na ito ang nagdisenyo ng 3 commercial buildings at isang sikat na resort bago pa man siya mag-30. Ngunit 10 taon na ang nakalipas mula nang huli niyang gawin iyon. Naalala niya ang araw na yon. Kakatapos lang niyang ipresenta ang kanyang pinakamalaking proyekto, isang high-end condominium. Nakuha niya ang deal. Ang lahat ng partners sa kumpanya ay humanga sa kanya. Ngunit sa halip na magdiwang, umuwi siya na may dalang pag-aalinlangan. Naabutan niya si Franco sa kanilang balkonahe, naghihintay sa kanya. Ngumiti ito, ang ngiting laging nakakatunaw sa puso niya. "Congratulations, my brilliant architect," sabi nito, sabay abot sa kanya ng isang kopita ng champagne. "Nakuha ko, Franco. Nakuha ko ang proyekto." Masayang sabi niya. "Alam ko," sagot nito, at hinalikan siya sa noo. "Pero hindi ka na masaya, di ba?" Natigilan si Tala. Paano nalaman ni Franco ang gumugulo sa isip niya? "Pagod ka na, Tala," malambing na sabi ni Franco habang hinahaplos ang kanyang buhok. "Tingnan mo ang sarili mo. Laging puyat, laging stressed. Hindi ito ang buhay na pinangarap ko para sa'yo. Pero ito ang pangarap ko, Franco. Mas malaki ang pangarap ko para sa tin," sabi nito, at kinuha ang 2 niyang kamay. "Ikaw ang magiging reyna ng tahanan natin. You are my queen, Tala. At hindi kailangang magtrabaho ng isang reyna. Ang kailangan niyang gawin ay ang pamunuan ng ating kaharian." Sa mga salitang iyon, sa lambing ng kanyang boses, sa pangako sa kanyang mga mata, bumigay si Tala. Isinuko niya ang kanyang pangarap para sa pangarap nila. At ngayon, ang reyna ay itinapon palabas ng kanyang sariling kaharian. "Tala, nakikinig ka ba?" Naputol ang kanyang pag-iisip sa boses ni Ariel. Nakatayo ito sa harap niya,
Ang muka ay seryoso. Hindi ito ang oras para sisihin ang sarili mo, mariing sabi nito. Ito ang oras para lumaban. Labanan? Kuya, anong panlaban ko? Halos pabulong na, sabi ni Tala. Kinuha niya lahat. Ang bahay, ang pera sa bangko, pati ang mga damit ko, wala akong nadala. Umupo si Ariel sa tabi niya. Hindi lang pera ang laban dito, Tala. May mga bagay na hindi niya pwedeng kunin sa'yo. Ang iyong talino, ang iyong propesyon, at ang katotohanan. May inilabas si Ariel na isang folder at ipinatong sa kama. Ilang buwan na akong may hinala, Tala. May mga transaksyon sa kumpanya na hindi maganda. Malalaking halaga ang inililipat sa isang account na hindi pamilyar. Binuklat ni Tala ang folder. Nakita niya ang mga kopya ng bank statements. ₱1,000 ang regular na inililipat sa isang pangalan na hindi niya kilala. Sino to? Tanong niya. Hindi pa natin alam, sagot ni Ariel. Pero isa lang ito sa mga kailangan nating alamin. Parang may biglang kumislap sa isipan ni Tala. Isang alaala, isang kahon. Kuya, yung mga luma kong gamit, yung mga naiwan ko dito nung ikinasal kami, nasaan na yung kahon? Itinuro ni Ariel ang ilalim ng kama. Mabilis na hinila ni Tala ang isang malaking karton na puno ng alikabok. Sa loob nito ay ang mga alaala ng kanyang dating buhay. Mga lumang libro, mga drafting tools, at isang maliit na baul. Binuksan niya ang baul. Nandoon ang mga lumang mga papeles na isinasantabi niya noon dahil pang masyadong abala si Franco para asikasuhin. Mga credit card statements, mga resibo, mga lumang kontrata. Isa-isa niyang tiningnan ang mga ito. Isang statement ng credit card. May charge para sa isang mamahaling kwintas. Binili noong anibersaryo nila. Ngunit hindi niya natanggap ang kwintas na yon. Ang natanggap niya ay isang simpleng pulseras. Isa pang resibo. Mula sa isang 5-star hotel sa Cebu, Petsa. Noong sinabi ni Franco na may business trip siya sa Davao. At ang pinakamasakit sa lahat, isang resibo mula sa isang sikat na jewelry store. Ang nakapangalan sa resibo ng pagbili ay si Franco. Ang pangalan ng sales associate, Sofia. Nanginig ang kanyang mga kamay, kaya pala laging si Sofia ang kasama ni Franco kapag bibili ng regalo para sa kanya. Hindi pala siya tinutulungan. Sinasabayan pala siya sa pamimili. Biglang nag-ring ang kanyang cellphone na dinala pala ni Ariel mula sa sasakyan nito. Sofia calling. Pinindot ni Tala ang answer at inilagay sa speaker mode. Friend, oh my God! Nasaan ka? Kanina pa kita tinatawagan. Hindi ka umuwi kagabi, sabi ni Franco. Nag-aalala ako sa'yo. Ang boses ni Sofia ay puno ng pagkukunwaring pag-aalala. Tumingin si Tala sa mata ng kanyang kuya. Umiling ito, isang senyas na huwag siyang magsalita ng marami. Okay lang ako, malamig na sagot ni Tala. Anong okay? Saan ka natulog? May nangyari ba? Nag-away ba kayo ni Franco? Ang bawat tanong ay parang isang sampal. Huwag mo nang itanong, Sofia. Sagot ni Tala. Ang boses ay walang emosyon. Alam mo kung nasaan ako. Katahimikan. Narinig ni Tala ang biglang pag-iba ng paghinga ni Sofia sa kabilang linya. Friend, anong sinasabi mo? Siyempre hindi ko alam. Ibinaba na ni Tala ang tawag. Ang galit niya ay bumalik. Mas matindi pa kaysa kanina. Bumalik siya sa paghalungkat sa kahon. Hinahagis ang mga papel na wala ng kwenta. Ngunit sa ilalim ng lahat, may isang papel na nakatupi. Luma na at medyo naninilaw. Binuksan niya ito. Ito ay isang legal na dokumento. Isang kopya ng isang reklamo na isinampalaban kay Franco Miguel de Villa. Ang petsa. 11 taon na ang nakalipas. Ang nagrereklamo? Isang babaeng hindi niya kilala. At ang kaso,
estafa and financial abuse. Napatakip si Tala sa kanyang bibig. Ang mga detalye sa reklamo ay halos salamin ng kanyang sitwasyon. Ang pang-aabuso sa tiwala, ang pagmamanipula sa pera, ang mga kasinungalingan. Pero ang pinakanagpakilabot sa kanya ay ang nakasulat sa ibaba. Case dismissed. Hindi lang pala siya ang una. At kung ano man ang ginawa ni Franco noon, nagtagumpay siyang pagtakpan ito. Nanginginig pa rin ang mga kamay ni Tala habang hawak ang lumang dokumento. Ang pangalan ni Franco, ang kaso, ang pangalan ng babaeng hindi niya kilala. Lahat ay umiikot sa kanyang isipan. Kuya, anong ibig sabihin nito? Tanong niya kay Ariel. Ang boses ay basag. Bakit? Bakit walang nagsabi sa akin? Umiling si Ariel. Ang muka ay puno ng pagsisisi. Hindi ko rin alam, Tala. Itinago niya ito ng napakahusay. Pero ngayon, hawak na natin. Ito na ang simula. Ang apoy ng galit sa puso ni Tala ay muling nag-alab. Tinutupok ang natitira pa niyang takot at pag-aalinlangan. Hindi na ito simpleng agawan ng yaman. Hindi na ito tungkol sa isang nasirang kasal. Ito ay tungkol sa isang pattern. Isang sistema ng panloloko na ginawa ni Franco hindi lang sa kanya, kundi marahil sa marami pang iba. Kailangan nating malaman kung sino ang babaeng ito. Desididong sabi ni Tala. Kailangan nating mahanap ang iba pa. Kinabukasan, maagang kumilos si Ariel. Bilang abogado, ginamit niya ang kanyang mga koneksyon. Isang tawag lang ang kinailangan niya para mahanap ang isang pangalan na maaaring makatulong sa kanila. Gina, sabi ni Ariel habang nagmamaneho sila papunta sa isang maliit na coffee shop sa kabilang parte ng syudad. Nagtrabaho siya bilang executive assistant ni Franco noon bago ka pa man niya makilala. Bigla na lang siyang umalis. Ang coffee shop ay maliit at hindi matao. Sa isang sulok, isang babaeng nasa mga late 40s na ang naghihintay, maputla at hindi mapakali. Si Gina. Sir Ariel, bati nito. Nanginginig ang boses. Napatingin siya kay Tala. Ma'am Tala, nakikita ko po kayo sa TV. Gina, salamat sa pagpunta mo, sabi ni Ariel. Huwag kang mag-alala, ligtas ka diyo. Huminga ng malalim si Gina. Hindi niyo alam kung gaano siya kapanganib, sir. Si Sir Franco, mabait siya sa simula. Charming, mapagbigay. Iisipin mo na hulog siya ng langit. Ganoon siya sa lahat ng babae. Napahigpit ang hawak ni Tala sa kanyang tasa ng kape. Anong ibig mong sabihin? May pattern siya, ma'am, sabi ni Gina, umiiwas ng tingin. Hahanap siya ng babaeng matalino, may potensyal, kadalasan galing sa mayamang pamilya. Liligawan niya, pakakasalan. At kapag nakuha na niya ang tiwala, sisimulan na niyang ubusin. Hindi lang pera, kundi pati ang kumpiyansa mo sa sarili, hanggang sa wala nang matira sa'yo. Bawat salita ni Gina ay parang isang kutsilyong humihiwa sa puso ni Tala. Ito ang kwento ng buhay niya. Alam mo ba kung nasaan ang babaeng nagsampa ng kaso sa kanya noon? Tanong ni Ariel. Umiling si Gina. Bigla na lang siyang nawala, sir. Pagkatapos madismiss ang kaso, lumipat na raw sa ibang bansa. Pero may isa pa akong alam. May isang lumang opisina, si Sir Franco sa Binondo. Maliit lang. Sabi niya, bodega lang daw yun ng mga lumang dokumento. Pero minsan, may mga importanteng tao siyang dinadala doon. Mga taong ayaw niyang makita sa main office. Pagkatapos ng pag-uusap, hindi na mapakali si Tala. Kuya, kailangan nating puntahan yon, sabi niya kay Ariel habang pabalik sila sa sasakyan. Masyadong delikado, Tala. Hindi natin alam kung ano ang madadatnan natin doon. Kaya nga kailangan nating malaman, giit niya. Kung may itinatago siya doon, baka iyon na ang kailangan natin. Kinagabihan, hindi na niya hinintay ang kanyang kuya. Habang natutulog ito, kinuha niya ang susi ng sasakyan at ang address na ibinigay ni Gina.
Ang takot ay nariyan pa rin, pero mas malakas ang determinasyon niya. Ang lumang building sa Binondo ay nakakatakot, madilim at tahimik. Gamit ang isang hairpin at ang natutunan niya sa mga pelikula, nagawa niyang buksan ang lumang pinto ng opisina. Sa loob, amoy alikabok at mga lumang papel. Gaya ng sinabi ni Gina, mukha itong bodega. Ngunit sa likod ng isang malaking estante ng mga libro, may isang pinto. Hindi ito nakakandado. Ang silid sa loob ay iba. Isang modernong opisina. May isang lamesa, isang upuan, at isang maliit na safe. Sa ibabaw ng lamesa, may isang itim na notebook. Binuksan niya ito. Naglalaman ito ng mga pangalan ng babae. Sa tabi ng bawat pangalan ay may mga numero, mga petsa, at mga cryptic na nota. Project I, successful, asset transfer complete. Project B, terminated. Witness disappeared. Nanginig siya nang makita niya ang pangalan ng babae sa lumang kaso. At sa tabi nito, Project D, dismissed, settled out of court, relocated. At sa pinakahuling pahina, nakita niya ang sariling pangalan. Project Tala, ongoing, final phase, asset consolidation, and legal scapegoat protocol. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone sa bulsa. Franco calling. Tumindig ang lahat ng balahibo sa kanyang katawan. Paano? Sinagot niya ang tawag. Nanginginig ang kamay. Hello? Naglalaro ka ng apoy, Tala? Ang boses ni Franco sa kabilang linya ay kalmado, ngunit puno ng lamig. Nakakakilabot. At alam mo namang ayokong may ibang naglalaro ng mga laruan ko. Paano mo nalaman? Hindi na yan mahalaga. Sagot nito. Ang mahalaga, umalis ka na dyan, ibaba mo ang notebook, at kalimutan mo na ang lahat ng nakita mo. Bumalik ka sa lungga mo at manahimik. Kung hindi na nito tinapos ang sasabihin. Hindi na kailangan. Pinatay ni Tala ang tawag. Dali-dali niyang kinuhanan ng litrato ang bawat pahina ng notebook gamit ang kanyang cellphone at mabilis na lumabas ng building. Pagdating niya sa apartment ni Ariel, ginising niya ito at ikinuwento ang lahat. Baliw ka na ba, Tala? Galit na sabi ni Ariel, pero niyakap siya ng mahigpit. Pero, ito na yun. Ito na ang ebidensya. Tinitigan ni Tala ang kanyang kuya. Ang mga mata ay nag-aapoy sa determinasyon. Hindi na ako pwedeng magtago, kuya. Kailangan na itong malaman ng lahat. Handa na akong humarap sa media. Sa desisyong iyon mo yun, parang may nabunot na tinik sa kanyang dibdib. Oo, natatakot siya. Pero mas nangingibabaw ang pangangailangan niyang bigyan ng hustisya ang sarili niya at ang iba pang naging biktima ni Franco. Biglang tumunog ang kanyang cellphone, isang text message mula sa isang numerong hindi rehistrado. Binuksan niya ito, isang litrato. Sila ni Franco, kuha noong kanilang honeymoon sa Paris. Nakangiti sila pareho, masayang masaya. At sa ilalim ng litrato, isang mensahe. Ang sarap balikan ng nakaraan, di ba? Siguraduhin mo lang na may babalikan ka pang kinabukasan. Hindi pinatulog si Tala ng takot. Sa halip, binigyan siya nito ng kakaibang tapang. Ang banta ni Franco ay hindi isang pader na hihinto sa kanya, kundi isang gasolinang bumuhos sa nag-aalab na niyang galit. Kailangan na nating kumilos, kuya, sabi niya kay Ariel kinabukasan, habang inilalatag sa mesa ang mga litrato ng notebook na nakuha niya. Habang mas tumatagal, mas binibigyan natin siya ng oras para itago ang lahat. Sumang-ayon si Ariel. Sa loob ng 2 araw, walang tigil silang naghanda. Nag-file sila ng opisyal na kaso at nagpatawag sila ng isang press conference. Ang lugar ay isang maliit na function room sa isang hotel. Siksikan ang mga reporter at cameramen. Ang bawat flash ng camera ay parang isang kidlat na tumatama sa kanya. Nanginginig ang kanyang mga tuhod at nanunuyo ang kanyang lalamunan. Pero nang umupo siya sa harap, katabi ang kanyang kuya,
Tiningnan niya ang mga mata ng mga taong naroon. Huminga siya ng malalim. Ako po si Tala Ledesma de Villa. Panimula niya, ang boses ay bahagyang nanginginig sa simula, ngunit unti-unting tumatatag. At narito po ako ngayon para bawiin ang aking pangalan. Ang pangalan na dinunggisan ng lalaking pinagkatiwalaan ko ng aking buong buhay. Ikinuwento niya ang lahat. Ang pagsasakripisyo niya sa kanyang karera. Ang panloloko. Ang pagtataksil. Ang gabi kung kailan siya itinapon sa labas ng sarili nilang bahay. Inilatag ni Ariel ang mga kopya ng bank statements at ang mga paunang ebidensya ng pandaraya. Natapos ang press conference sa gitna ng napakaraming tanong. Hindi nila sinagot ang lahat, ngunit ang mensahe ay malinaw. Hindi sila aatras. Pag-uwi nila sa apartment, pakiramdam ni Tala ay nabunutan siya ng tinik. Ngunit ang kapayapaan ay hindi nagtagal. Sa evening news, nakita nila ang sagot ni Franco. Nagpatawag din ito ng sariling press conference. Sa isang grand ballroom, nakaupo siya doon. Nakasuot ng mamahaling suit, ang mukha ay kalmado at puno ng hinagpis. Katabi niya si Sofia, na umiiyak at mukhang kaawa-awa. Hindi ko alam kung saan nagmumula ang mga kasinungalingang ito, malungkot na sabi ni Franco sa mga kamera. Mahal na mahal ko ang asawa ko, ngunit sa mga nakalipas na buwan, nagkaroon siya ng emotional breakdown. Sinubukan ko siyang tulungan, pero tinatanggihan niya ako. Ang mga akusasyon niya ay gawa-gawa lamang ng isang isip na may pinagdadaanan. Halos gusto niyang ibato ang remote sa screen. At ikaw, Sofia? Tanong ng isang reporter. Ano ang relasyon mo kay Mr. De Villa? Pinunasan ni Sofia ang kanyang mga pekeng luha. Kaibigan po ako ni Tala. Nag-aalala lang po ako sa kanya. Si Sir Franco po ang tumutulong sa akin na makontak siya. Wala po kaming relasyon. Diyos ko, paano nila nagagawang isipin isang perpektong palabas at ang mga tao kinain ito? Nang buksan ni Tala ang social media, bumaha ang mga masasakit na komento. #GoldDiggerTala, Team Franco. Hashtag Crazy Ex-Wife. Bawat salita ay parang isang suntok sa sikmura. Ang publiko ay nahatulan na siya. Sa gitna ng kanyang pagluluksa, tumawag si Ariel. May gustong kumausap sa'yo, Tala. Isang abogado. Nagpakilala bilang Marcos Soler. Sabi niya, mayroon daw siyang impormasyon na makakatulong sa kaso natin. Nagkita sila sa isang tahimik na restaurant. Si Marco ay bata, matangkad, at may matalas na mga mata na parang nakikita ang lahat. Hindi itong ngumingiti, pero ang kanyang presensya ay nagpapahiwatig ng kumpiyansa. Attorney Soler, bati ni Ariel. Marco na lang, sabi nito, at tumingin kay Tala. Mrs. De Villa, I admire your courage. Walang paligoy-ligoy na sinabi ni Marco ang kanyang pakay. Matagal ko nang sinusubaybayan ang kumpanya ni Franco De Villa. May mga red flags sa kanyang mga financial reports. Masyadong malinis, masyadong perpekto. I believe he is laundering money. At ang mga dokumentong ipinakita ninyo kanina ang nagkumpirma nito. Natigilan si Tala at Ariel. Nag-aalok ako ng tulong. Pagpapatuloy ni Marco. Pro bono. Hindi pera ang habol ko. Gusto kong makitang bumagsak ang mga taong tulad ni Franco. May pag-asa. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw, nakaramdam si Tala ng tunay na pag-asa. Dumating ang araw ng unang preliminary hearing. Puno ng kumpiyansa si Tala, kasama si Ariel sa isang tabi at si Marco na nakaupo sa likuran bilang observer. Inaasahan nilang didepensahan lang ni Franco ang kanyang sarili laban sa mga akusasyon. Ngunit may ibang plano si Franco. Tumayo ang abogado niya, isang matandang lalaki na may mapanlinlang na ngiti. Your Honor, bago po ang lahat, nais po naming ipakita ang isang dokumento. Isang kasunduan na pinirmahan mismo ni Mrs. De Villa 3 taon na ang nakalipas. Ipinakita ng abogado ang isang dokumento. Pamilyar ito kay Tala. Naalala niya,
Ipinapirma ito sa kanya ni Franco isang gabi. Sinabing para lang daw sa isang minor business expansion. Pagod siya noon at hindi na binasa ng maigi. Ang dokumentong ito, Your Honor, sabi ng abogado, ay isang special power of attorney. Nagbibigay ito ng buong kontrol kay Mrs. Taladevilla sa lahat ng financial transactions, loans, at investments ng aming kumpanya para sa proyektong yun. Kung meron mang anumang financial anomaly, gaya ng kanyang inaakusa, base sa dokumentong ito, siya po at siya lamang ang may legal na pananagutan. Nanlamig ang buong katawan ni Tala, parang huminto ang pag-ikot ng mundo. Tumingin siya kay Franco sa kabilang parte ng silid. Ngumiti ito sa kanya. Isang maliit, halos hindi mahahalata, ngunit puno ng tagumpay ng ngiti. Hindi lang pala siya biktima ng pandaraya. Isa pala siyang pine sa isang bitag na matagal nang inihanda. Parang bombang sumabog sa loob ng korte ang mga salita ng abogado ni Franco. Natahimik ang lahat. Ang tanging naririnig ni Tala ay ang malakas na ugong sa kanyang mga tainga at ang kabog ng kanyang dibdib na parang gustong kumawala. Special power of attorney. Siya ang may legal na pananagutan. Ang mga salitang yon ay paulit-ulit na tumatatak sa kanyang isipan. Tumingin siya kay Ariel na kasing putla niya. Ang mga mata ay nanlalaki sa pagkabigla. Maging si Marco sa likuran ay napakunot ang noo. Ang kumpiyansa sa mukha ay napalitan ng seryosong pag-aalala. Naalala niya ang gabing iyon. Galing siya sa isang charity event, pagod na pagod. Inabutan siya ni Franco ng isang folder kasama ng isang pen. Love, pakipirmahan mo lang to. Para sa expansion ng project sa Batangas, malambing na sabi nito habang minamasahe ang kanyang mga balikat. Formalidad lang para ma-authorize ang accounting department na maglabas ng pondo. Nagtiwala siya, katulad ng lagi niyang pagtitiwala. Hindi niya binasa, pumirma lang siya. Isang pirma na ngayon ay tila isang hatol sa kanyang sariling kamatayan. Paglabas nila ng korte, para siyang isang zombie na naglalakad. Ang mga flash ng camera ay mas nakakasilaw. Ang mga tanong ng reporter ay mas matatalim. Totoo po ba na kayo ang may kontrol sa pera ng kumpanya? Sinasadya niyo po bang idiin si Mr. De Villa para makuha ang kanyang yaman? Bumalik sila sa apartment ni Ariel sa gitna ng matinding katahimikan. Walang gustong magsalita. Pagdating sa loob, hindi na napigilan ni Tala ang sarili. Ang tanga-tanga ko! Sigaw niya, sabay hagis ng kanyang bag sa sahig. Ang tanga-tanga ko, kuya. Paanong nagawa kong maging ganito katanga? Hindi mo kasalanan to, Tala, sabi ni Ariel. Sinubukang pakalmahin siya. Kasalanan ko to. Giit niya, habang sunod-sunod na tumutulo ang kanyang mga luha. Pinagkatiwalaan ko siya. Pinirmahan ko ang lahat ng papel na inilalagay niya sa harap ko nang hindi binabasa. Ginawa niya akong bulag. Umupo siya sa sahig, niyakap ang kanyang mga tuhod at humagulgol. Hindi lang dahil sa sakit ng pagtataksil, kundi dahil sa galit sa sarili. Ginamit ni Franco ang pinakamalaking kahinaan niya laban sa kanya, ang kanyang pagmamahal at pagtitiwala. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Marco, ang mukha ay seryoso. Pahingi ako ng kopya ng dokumento, sabi nito kay Ariel. Inabot ni Ariel ang papel. Tahimik na pinag-aralan ni Marco ang bawat salita, ang bawat linya. Si Tala ay nanatiling nakaupo sa sahig. Ang pag-iyak ay napalitan na ng isang blangkong pakiramdam. Pakiramdam niya, ito na ang katapusan. Wala nang laban. May mali, biglang sabi ni Marco. Pagkatapos ng ilang minuto, nag-angat ng tingin si Tala at Ariel. Masyadong perpekto ang pagkagawa nito, paliwanag ni Marco, habang itinuturo ang isang bahagi ng dokumento. Ang isang SPA na ganito kalawak ang sakop ay kadalasang dumadaan sa masusing review ng legal team. Pero ang isang ito, parang minadali. At tingnan nyo ito, itinuro niya ang pirma ni Tala.
Ang pirma ay totoo, pero ang petsa at ang notasyon dito sa ibaba, parang idinagdag na lang. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Ariel. Ang ibig kong sabihin, posibleng pinapirma siya ni Franco sa isang blankong dokumento o isang dokumento na may ibang nakasulat at saka lang idinagdag ang mga mapanganib na detalye na ito, sabi ni Marco. Isang uri ng fraud. Mas mahirap patunayan pero hindi imposible. Isang maliit na sinag ng pag-asa ang sumililay. Pero paano natin yan mapapatunayan? Tanong ni Tala. Ang boses ay paos. Kailangan natin ng insider. Isang taong nakakaalam kung paano gumalaw si Franco sa loob ng kumpanya. Sagot ni Marco. Ang notaryo na nag-notarize nito, kailangan natin siyang makausap at kailangan nating malaman kung may kopya pa ba ng orihinal na dokumento bago ito dinagdagan. Nagring ang cellphone ni Tala. Isang text message mula kay Franco. Game over? Ang simpleng tanong na yon ay muling nagpaalab sa galit sa kanyang puso. Hindi. Hindi pa tapos. Hanapin natin ang notaryo. Desididong sabi ni Tala habang tumatayo mula sa sahig. Ngunit kinagabihan, habang nag-iisip sila ng susunod na hakbang, isang balita ang lumabas sa TV. Ang notaryo na nag-notarize ang dokumento, isang attorney Ricardo Suarez, ay natagpuang patay sa loob ng kanyang opisina. Ayon sa paunang investigasyon ng pulisya, ang sanhi ng pagkamatay ay atake sa puso. Natural causes. Pero alam ni Tala, alam ni Ariel, at alam ni Marco na hindi ito totoo. Pinatahimik na niya ang nag-iisang saksi natin. Mahinang sabi ni Ariel, ang mukha ay puno ng pagkagimbal. Kasabay nito, muling nag-vibrate ang cellphone ng ni Tala. Isang email mula sa bangko. Isang notice of foreclosure. Dahil sa mga delinquent loans na nakapangalan sa kanya base sa special power of attorney, ang lahat ng natitira niyang ari-arian, kasama na ang maliit na condominium unit na minana pa niya sa kanyang mga magulang, ay malapit ng kumpiskahin ng bangko. Nabitawan ni Tala ang kanyang cellphone. Ngayon, totoong wala na siyang kahit na ano. Hindi lang siya isang scapegoat sa mata ng batas, isa na siyang pulubi. Tumingin siya sa labas ng bintana, sa madilim na kalangitan. Tila kahit ang mga bituin ay ayaw nang magpakita sa kanya. Ito na ba talaga ang dulo? Ito na ba ang pakiramdam ng isang taong talunan? Biglang inabot sa kanya ni Marco ang isang papel. Hindi ito legal na dokumento. Isa itong maliit na papel na may nakasulat na pangalan at numero. Sino to? Tanong niya. Ang dating asawa ng notaryo. Sagot ni Marco. Ang boses ay kalmado ngunit matigas. Kakausap ko lang. Sabi niya, may itinatagong insurance policy ang asawa niya laban kay Franco de Villa. Isang safety deposit box at ikaw lang daw ang pwedeng magbukas nito. Ang safety deposit box. Ang mga salitang yon ay nagbigay ng panibagong tibok sa halos namamatay ng pag-asa ni Tala. Isang insurance policy, isang huling mensahe mula sa isang taong pinatahimik. Kinabukasan, kasama si Marco at Ariel, tinungo nila ang bangko. Nanginginig ang kamay ni Tala habang ibinibigay sa bank manager ang sulat mula sa asawa ng notaryo at ang kanyang identification card. Dinala sila sa isang malamig at tahimik na vault. Nang buksan ang maliit na metal na pinto ng box, isang bagay lang ang laman nito. Isang lumang susi, isang piraso ng papel na may address, at isang nakatuping sulat. Binuksan ni Tala ang sulat. Galing ito kay Attorney Suarez. Kung binabasa mo ito, Mrs. De Villa, ibig sabihin ay nangyari na ang kinatatakutan ko. Hindi ako malinis na tao, pero alam ko kung kailan ako nakagawa ng mali. Ang pag-notarize sa dokumentong yon ang pinakamalaki kong pagkakamali. Itinago ko ang orihinal na kopya, ang totoong SP na pinirmahan mo. Nasa address na yan, sa ilalim ng pangalang Clarissa Reyes. Siya ang susi sa lahat. Mag-iingat ka. Ang anino ni Franco de Villa ay mahaba at madilim.
Clarissa Reyes, ang pangalan ng babae sa lumang kaso. Ang address ay sa isang malayong probinsya sa Timog, isang lugar na halos hindi na maririnig sa balita. Agad silang nagpasya ni Marco na puntahan ito habang si Ariel ay may iwan para asikasuhin ang kaso. Ang biyahe ay mahaba at nakakapagod. Ang bahay ni Clarissa ay maliit, simple at nakatago sa likod ng malalaking puno. Isang babaeng nasa early 40s na may bakas ng lungkot sa mga mata ang nagbukas ng pinto. "Clarissa?" tanong ni Tala. Tumango ang babae. Ang mga mata ay puno ng pag-iingat. "Ano ang kailangan ninyo?" "Pinadala kami ni Attorney Suarez," sabi ni Marco. Sa pagbanggit ng pangalan, biglang nagbago ang anyo ni Clarissa. Ang pag-iingat ay napalitan ng takot. Ngunit pinapasok pa rin sila nito. Sa loob ng maliit na sala, sa gitna ng katahimikan, ikinuwento ni Clarissa ang kanyang nakaraan. Bawat salita niya ay isang pamilyar na bangungot para kay Tala. "Isa akong interior designer." Panimula ni Clarissa, ang boses ay mahina. "He was my biggest client. He was charming, attentive, brilliant. In love ako sa kanya o sa taong inakala kong siya. Iniwan ko ang lahat para sa kanya. Ang pamilya ko, ang mga kaibigan ko." Napayuko si Tala. Parang naririnig niya ang sarili niyang kwento. "He made me sign papers." Pagpapatuloy ni Clarissa, ang mga luha ay nagsisimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Sabi niya, "Para sa negosyo." Ako naman, sunod lang. Hanggang isang araw, nagising na lang ako na baon na sa utang ang pamilya ko at lahat ng kaso ng fraud sa kumpanya nakapangalan sa akin. "He destroyed me, Mrs. De Villa. He took my money, my career, and my name." Ginawa niya akong kontrabida sa sarili kong buhay. "Lumaban ako," sabi niya. "Nagsampa ako ng kaso. Pero masyado siyang makapangyarihan. Binayaran niya ang lahat. Tinakot ang mga testigo. At sa huli, ako ang lumabas na sinungaling." "Bakit ka nawala?" tanong ni Tala. "Binigyan niya ako ng pera para manahimik at umalis ng bansa. Sabi niya, kung hindi ko tatanggapin, hindi lang buhay ko ang sisirain niya, pati ang sa pamilya ko." Sa mga sandaling yon, hindi na lang basta galit ang naramdaman ni Tala. Naramdaman niya ang sakit ni Clarissa, ang hiya, ang kawalan ng pag-asa. Nakita niya ang kanyang sarili sa babaeng nasa harap niya at napuno siya ng determinasyon na hindi hahayaang mangyari ulit ito. "Clarissa, kailangan ka namin," sabi ni Tala. Hinawakan ang kamay nito. "Hindi na para sa akin, para sa ating dalawa, para sa lahat ng posibleng biktima pa niya. This time, hindi ka na mag-isa." Nag-alinlangan si Clarissa. Ang takot ay malinaw pa rin sa kanyang mga mata. Ngunit nang tumingin siya kay Tala, nakita niya ang apoy, ang tapang na matagal na niyang kinalimutan. Tumango siya. "Ano ang kailangan kong gawin?" Bumalik sila sa Maynila na may dalang bagong pag-asa. Si Clarissa ang kanilang alas, ang kanyang testimonya, kasama ng orihinal na dokumento na itinago niya para kay Attorney Suarez, ang babasag sa lahat ng kasinungalingan ni Franco. Nag-usap sila ni Ariel at Marco. Ang plano, kukuha sila ng opisyal na deposition mula kay Clarissa kinabukasan. Kinagabihan, nagring ang telepono ni Tala. Si Clarissa. "Tita La," nanginginig ang boses nito. "May pumunta dito. Isang lalaki. Nag-alok ng pera. Isang maleta puno ng dolyar. Sabi niya, umalis na daw ako ng bansa ngayon din at kalimutan ng lahat." Nanlamig si Tala. "Anong ginawa mo?" "Hindi ko tinanggap," sabi ni Clarissa. Ang boses ay may halong takot at bagong tuklas na tapang. "Sinabi ko, magkita na lang kami sa korte." Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Tala. "Magaling, Clarissa. Mag-ingat ka. Susunduin ka namin ni Marco bukas ng umaga." Kinaumagahan, puno ng pag-asa sina Tala at Marco. Ito na ang araw na babaliktad ang lahat. Dumating sila sa maliit na apartment kung saan pansamantalang tumutuloy si Clarissa.
Kumatok si Marco sa pinto. Walang sumasagot. Kumatok siya ulit, mas malakas. Clarissa? Napansin ni Tala na bahagyang nakaawang ang pinto. Dahan-dahan niya itong itinulak. Ang apartment ay walang tao. Ang mga gamit ay naroon pa. Ngunit may mga senyales ng pagmamadali. Isang baso ng tubig ang natapon sa sahig. Ang isang upuan ay nakatumba. Sa ibabaw ng maliit na lamesa, nakita ni Tala ang cellphone ni Clarissa. Naiwan ito. Sadyang iniwan. Nagkatinginan sila ni Marco. Ang pag-asa sa kanilang mga muka ay napalitan ng parehong damdamin, pagkabigla, at matinding kaba. Ang alas nila, ang kanilang nag-iisang testigo, bigla na lang naglaho na parang bulagitan demnis kinindagtanap. Ang katahimikan sa loob ng apartment ni Clarissa ay nakakabingi. Ang bawat segundo na lumilipas ay parang isang dagok na lalong nagpapabigat sa dibdib ni Tala. Nawawala si Clarissa. Ang kanilang pag-asa, nawawala. Tumawag ka sa pulis. Sabi ni Tala kay Marco, ang boses ay halos hindi marinig. Habang kausap ni Marco ang pulisya sa telepono, nilibot ni Tala ang tingin sa maliit na kwarto. Wala. Walang sulat. Walang anumang palatandaan kung nasaan si Clarissa. Tila nilamon na lang ito ng lupa o ng anino ni Franco. Ang mga sumunod na araw ay isang malaking bangungot. Naglabas ang pulisya ng missing person report. Ngunit walang lead. Walang nakakita. Walang nakarinig. Para kay Tala, malinaw kung sino ang may kagagawan nito. Ngunit sa mata ng batas, wala silang ebidensya. Ang pagkawala ni Clarissa ay isang malaking dagok sa kanilang kaso. Nang walang testigo, ang orihinal na dokumento na hawak nila ay mahirap patunayan. Ang kanilang alas ay naging isang ordinaryong barahan na lang. Sa gitna ng kaguluhang ito, mas lalong naging agresibo ang kampo ni Franco. Gumamit sila ng pera at impluwensya para kontrolin ang naratibo sa media. Lumabas ang mga artikulo na nagpipinta kay Tala bilang isang desperada at hindi matatag na babae. Si Clarissa naman ay pinalabas na isang oportunistang binayaran ni Tala para gumawa ng kwento. At kung kailan inakala ni Tala na wala nang masasama pa, dumating ang pinakamasakit na pagtataksil. Isang gabi, habang nanonood siya ng primetime news, lumitaw sa screen ang pamilyar na muka. Ang muka na minsan niyang tinawag na kaibigan, si Sofia. Nakaupo siya sa isang eksklusibong panayam, umiiyak. Ang itsura ay puno ng pagsisisi. Gusto ko na pong tapusin ang mga kasinungalingang ito. Panimula ni Sofia sa reporter. Ang boses ay nanginginig. Ginawa ko po ito para kay Tala. Dahil kaibigan ko siya. Pero hindi ko na po kayang sikmurain. Nanigas si Tala sa kanyang kinauupuan. Ano po ang totoo, Miss Sofia? Tanong ng reporter. Huminga ng malalim si Sofia. Totoo po ang sinasabi ni Sir Franco. May pinagdadaanan po si Tala. Matagal na po siyang may issue sa pera. Lagi po siyang nagrereklamo sa akin na hindi sapat ang ibinibigay ni Franco. Ako po mismo ang saksi. May mga pagkakataon po na humihingi siya sa akin ng tulong para mag-imbento ng mga kwento laban sa sarili niyang asawa. Halos masuka si Tala sa kanyang narinig. Ang bawat salita ay lason. So sinasabi niyo po na ang lahat ng akusasyon ni Tala ay kasinungalingan? Tumango si Sofia habang tumutulo ang kanyang mga pekeng luha. Opo. At ako po ang tinangka niyang gamitin. Patawarin mo ako, friend, pero kailangan nang malaman ng lahat ang katotohanan. Pinatay ni Tala ang telebisyon. Hindi siya makahinga. Ang sakit. Mas masakit pa kaysa noong makita niya si Sofia sa bintana ng kanilang kwarto. Ang pagtataksil na harapan, sa harap ng buong bansa, ay ibang klase ng kirot. Para siyang hinuhubaran at pinagtatawanan sa publiko. Kinabukasan, sinubukan niyang tawagan si Sofia. Walang sumasagot. Pinuntahan niya ito sa condominium unit nito. Hinarang siya ng security.
May utos po si Ma'am Sofia na huwag na po kayong papasukin, sabi ng guard. Sa lobby ng gusali, nagkasalubong sila. Pababa ng elevator si Sofia, kasama ang dalawang bodyguard. Sofia! Sigaw ni Tala. Tumingin si Sofia sa kanya. Ang mga mata ay malamig at walang anumang emosyon. Parang hindi sila magkakilala. Bakit mo ginawa to? Tanong ni Tala. Ang boses ay nagmamakaawa. Magkaibigan tayo. Kapatid ang turing ko sa'yo. Nagkakamali ka. Malamig na sagot ni Sofia. Hindi kita kaibigan. At lalong hindi kita kapatid. Isa ka lang sa gabal sa mga pangarap ko. Pangarap? Anong pangarap? Ang maging laruan ni Franco? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Sofia. At anong pinagkaiba mo sa akin noon? Ang pagkakaiba lang natin, Tala, ay ako ang mananalo sa huli. Tinalikuran siya ni Sofia at naglakad palayo. Iniwan si Tala na nakatayo doon, wasak at talunan. Bumalik siya sa apartment ni Ariel na parang isang basahan. Lahat ng lakas niya, lahat ng tapang, nawala. Tapos na, kuya, sabi niya, naupo sa sahig. Tapos na ang laban. Sinubukan siyang i-comfort ni Marco. Hindi pa, Tala, may paraan pa. Anong paraan? Sigaw niya. Wala na tayong testigo. Ang best friend ko, kinampihan na ang kalaban. Ang buong mundo, tingin sa akin ay isang sinungaling na baliw. At ako? Ano ang natira sa akin? Wala. Ubos na ako. Sa unang pagkakataon, nakita niyang nawalan ng salita si Marco. Maging si Ariel ay napayuko na lang. Naramdaman ni Tala ang bigat ng pagkatalo. Tila lahat ng pader ay nagsasara sa paligid niya. Wala nang liwanag, wala nang daan palabas. Ito na ang pakiramdam ng isang taong nawalan na ng lahat. Nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang larawan ang ipinadala ni Franco. Ito ay isang litrato niya. Kuha mula sa malayo, habang nakatayo siyang mag-isa sa lobby kanina, matapos siyang talikuran ni Sofia. Ang kanyang mukha ay puno ng sakit at pagkatalo. Sa ilalim ng larawan, isang simpleng mensahe. Ang mensahe ni Franco ay hindi isang insulto. Isa itong hatol. Ang larawan ng kanyang pagkatalo, ipinadala mismo ng taong sumira sa kanya. Ang huling dagok na tuluyang nagpabagsak sa natitira pa niyang pag-asa. Hindi lumabas ng kwarto si Tala sa loob ng 2 araw. Nakahiga lang siya, nakatitig sa kisame, habang ang mga boses ng pagdududa at pagkatalo ay nag-uunahan sa kanyang isipan. Ubos na siya. Tapos na ang laban. Nanalo na si Franco. Sa 3 araw, pumasok si Ariel sa kanyang kwarto. Hindi na kumakatok. Umupo ito sa tabi ng kama. Ang mukha niya ay seryoso, ngunit may kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Tala, bumangon ka dyan. Mahinahon, ngunit mariing sabi nito. Para saan pa, kuya? Walang ganang sagot niya. Hayaan mo na lang akong mabulok dito. Hindi pwede, sabi ni Ariel. Dahil kung susuko ka ngayon, lahat ng pinaghirapan natin ay mawawala. At hindi lang ikaw ang matatalo. May inilapag si Ariel na isang business card sa tabi niya. Tumawag sila kanina. Gusto kanilang makausap. Tiningnan ni Tala ang card. Wala itong pangalan. Isang logo lang na hindi pamilyar at isang numero ng telepono. Sino sila? Tanong niya. Huminga ng malalim si Ariel. Tala, may hindi ako sinasabi sa'yo. Noong una pa lang na nag-aalala ako sa mga transaksyon ni Franco, hindi lang ako nag-imbestiga mag-isa. Lumapit ako sa isang ahensya, isang non-government organization na ang tanging trabaho ay ang imbestigahan ang mga malalaking kaso ng financial fraud at korupsyon. Napabangon si Tala. Ang pagtataka ay pumalit sa kanyang kalungkutan. Matagal na nilang sinusubaybayan si Franco. Pagpapatuloy ni Ariel. May hinala sila na ginagamit niya ang kanyang kumpanya bilang front para maglaunder mong pera para sa ilang makapangyarihang tao. Pero kailangan nila ng ebidensya mula sa loob. Kailangan nila ng isang insider.
Unti-unting nag-sink in kay Tala ang lahat. Ako, ako ang insider na yon. Tumango si Ariel. Hindi ka lang lumalaban para sa sarili mo, Tala. Naging parte ka ng isang mas malaking operasyon. Ang kaso mo ang naging daan para makapasok sila. Lahat ng ebidensyang nakuha natin na akala natin ay kulang ay ipinapasa ko sa kanila at pinupunan nila ang mga patlang. Isang bagong lakas ang unti-unting dumaloy sa mga ugat ni Tala. Hindi pala siya nag-iisa. Ang laban na akala niya ay personal lang ay may mas malalim pa palang kahulugan. Gusto ka nilang makausap, sabi ulit ni Ariel. Para sa huling bahagi ng plano, nagkita sila sa isang ligtas na lugar. Isang matandang babae, si Director Acosta, ang sumalubong sa kanila. Ang kanyang tindig ay puno ng awtoridad. Sa De Villa, bati nito. Binabati kita sa iyong katatagan. Ang kailangan namin mula sa iyo ngayon ay simple lang. Kailangan namin ng isang bagay na mag-uugnay kay Franco ng direkta sa mga illegal na transaksyon. Isang ledger, isang recording, isang dokumento. Anumang bagay na hindi niya maitatanggi. Ngunit paano? Paano siya makakakuha ng ganoong bagay kung hindi na siya makalapit kay Franco? Tila nabasa ni Director Acosta ang nasa isip niya. At diyan napapasok ang pangalawang sorpresa. May ipinakita itong isang text message sa kanyang cellphone mula sa isang hindi rehistradong numero. Alam ko kung nasaan ang black book ni Franco, pero kailangan ko ng kasiguraduhan na hindi ako madadamay. Nanlaki ang mata ni Tala. Kilala niya ang paraan ng pag-text, ang paraan ng paggamit ng mga salita. Sino yan? Tanong ni Ariel. Si Sofia, sagot ni Tala, puno ng pag-aalinlangan. Pero bakit? Kinakampihan niya si Franco. Hindi na ngayon, sabi ni Director Acosta. Ginamit at tinapon lang din siya ni Franco matapos ang interview. Akala ni Sofia ay magiging reyna na siya. Ang hindi niya alam, isa lang din siyang piyesa sa laro ni Franco. Ngayong wala na siyang pakinabang, tinanggalan na siya ng access sa lahat. At ngayon, gusto niyang maghiganti. Ang pagtataksil ay nagbunga ng isa pang pagtataksil. Isang ahas ang kumagat sa kapwa niya ahas. Kinagabihan, nag-text si Sofia kay Tala. Magkita tayo sa lumang playground malapit sa dati nating high school. Mag-isa ka lang. Puno ng pag-aalinlangan si Tala, ngunit pumayag siya. Sa tulong ng ahensya, sinigurado nila ang lugar. Dumating si Sofia, nakasuot ng hoodie para itago ang kanyang mukha. Ang dating kumpiyansa ay napalitan ng takot at pait. Bakit? Tanong ni Tala. Dahil manloloko siya. Galit na sagot ni Sofia. Pinaasa niya ako. Ginamit niya ako. Ang sabi niya, sa akin mapupunta ang lahat. Pero pagkatapos kitang siraan, tinawanan niya lang ako. Sinabi niya, bakit ko ipagkakatiwala ang lahat sa isang taong kayang ipagkanulo ang sarili niyang matalik na kaibigan? May inabot si Sofia na isang susi kay Tala. Nasa ilalim ng sahig ng lumang opisina niya sa Binondo, ang isang safe. Nandoon ang lahat ng ebidensya, mga pangalan, mga numero, mga bank account sa ibang bansa. Tiningnan ni Tala ang susi. Pagkatapos ay tumingin siya kay Sofia. Ang galit niya ay naroon pa rin, ngunit may nakita siyang awa sa kanyang mga mata. Si Sofia ay hindi isang halimaw, isa lang din siyang biktima ng sarili niyang kahinaan at kasakiman. Salamat, Sofia, sabi ni Tala. Huwag kang magpasalamat sa akin, mapait na sagot ni Sofia. Gawin mo to para sa sarili mo at siguruhin mong magbabayad siya. Bago umalis si Sofia, humarap itong muli kay Tala. Tala, sabi nito, ang boses ay nanginginig. Patawad. Tumalikod na ito at naglaho sa dilim. Iniwan si Tala na hawak ang susi. Ang susi na hindi lang magbubukas sa isang safe, kundi ang susi na tuluyan ng maglalagay kay Franco de Villa sa impyerno.
Ang susi sa kamay ni Tala ay parang isang piraso ng yelo, malamig at mabigat. Ang tiwala ay isang bagay na minsan lang ibinibigay at sa pangalawang pagkakataon, hindi na ito kasing init. Ngunit sa puntong ito, wala na siyang ibang pagpipilian. Kasama si Marco at ang dalawang operatiba mula sa ahensya ni Direktor Acosta. Bumalik sila sa madilim at tahimik na eskinita sa Binondo. Ang hangin ay mabigat, puno ng tensyon. Bawat kaluskos sa paligid ay nagpapatindig sa kanilang mga balahibo. Ang lumang opisina ay ganoon pa rin, amoy alikabok at mga nakalimutang sikreto. Itinuro ni Tala ang eksaktong lugar na sinabi ni Sofia. Sa ilalim ng isang makapal na carpet, sa likod ng lamesa, may isang bahagi ng sahig na gawa sa kahoy na bahagyang nakaangat. Ginamit ng isang operatiba ang kanyang gamit para buksan ito. Sa ilalim, isang metal na pinto ng isang maliit na safe ang bumungad sa kanila. Huminga ng malalim si Tala bago ipinasok ang susi. Umikot ito ng maayos. Isang maliit na click ang umalingaw-ngaw sa katahimikan. Binuksan nila ang safe. Sa loob ay hindi pera. Mas mahalaga pa sa pera, isang itim na leather-bound ledger at 3 USB flash drives. Kinuha ni Tala ang ledger. Nang buksan niya ito, nanlamig ang kanyang buong katawan. Hindi ito listahan ng mga babae. Ito ay listahan ng mga transaksyon. Milyon-milyong piso nakakode sa mga pangalan ng proyekto, petsa at mga offshore bank accounts. Sa tabi ng ilang entry, may mga pangalan. Mga pangalan ng politiko, ng huwes, ng mga maimpluwensyang tao. Ito ang Black Book, ang ugat ng lahat ng kasamaan ni Franco. Bumalik sila sa safe house ng ahensya. Nandoon na si Ariel, naghihintay. Nang ilapag nila ang ledger sa lamesa, napasinghap siya. Isinaksak ni Marco ang isa sa mga USB sa isang laptop. Naglalaman ito ng mga kopya ng mga bank transfer, mga pekeng dokumento, at mga litrato. Ang pangalawang USB ay naglalaman ng mga audio recording. Pinindot ni Marco ang play. Ang boses ni Franco ang umalingaw-ngaw. Nakikipag-usap sa isang politiko. Tinatawanan ang legal na butas na ginawa nila sa isang kontrata. Sa isa pang recording, kausap niya si Attorney Suarez, tinatakot ito na manahimik. At sa pinakamasakit na recording, narinig ni Tala ang boses ni Sofia. Paano si Tala? Tanong ni Sofia. Si Tala? Sagot ni Franco. Kasunod ng isang halakhak. She's the perfect scapegoat. Masyadong nagmamahal. Masyadong nagtitiwala. By the time na malaman niya, huli na ang lahat. Nakapangalan na sa kanya ang lahat ng kasalanan. Pinatay ni Marco ang recording. Tumingin si Tala sa kanyang kuya. Ang galit niya kay Sofia ay unti-unting napalitan ng awa. Pareho lang pala silang ginamit. Parehong naging laruan sa kamay ng isang demonyo. Sa korte, kinabukasan, ang hangin ay mas mabigat kaysa dati. Pumasok si Franco na may ngiti sa labi, puno ng kayabangan. Kinindatan pa niya ang kanyang abogado. Tumingin siya kay Tala. Ang mga mata ay nangungutya. Ngunit nang tumayo si Ariel para ipresenta ang kanilang new and explosive evidence, unti-unting naglaho ang ngiti sa mukha ni Franco. Una, ipinakita nila ang ledger. Ang abogado ni Franco ay agad na nag-object. Sinabing fabricated ito. Ngunit sumunod na ipinakita ang mga bank transfer, ang mga dokumento mula sa mga bangko sa ibang bansa na nakuha ng ahensya. At ang huli, ipinarinig nila ang mga recording. Sa unang recording, ang pag-uusap ni Franco at ng politiko, nakita ni Tala ang pagbabago sa mukha ni Franco. Ang kulay nito ay unti-unting nawala. Sa pangalawang recording, ang pagbabanta kay Attorney Suarez, nagsimula itong mamawis. At sa huling recording, ang pag-uusap nila ni Sofia tungkol kay Tala, napatingin ito sa kanya. Ang dati pangungutya sa mga mata nito ay napalitan ng purong pagkamuhi at pagkabigla. Ang mga tao sa gallery ay nagsimulang magbulungan. Ang mga flash ng kamera ay walang tigil.
Ang naratibo na binuo ni Franco sa loob ng maraming buwan ay gumuho sa loob lang ng ilang minuto. "Your Honor?" sabi ni Ariel. Ang boses ay matatag at malakas. Malinaw na po ang lahat. Hindi lang po biktima ng marital abuse si Tala de Villa. Siya po ay biktima ng isang malawak at kalkuladong criminal conspiracy na pinamumunuan mismo ng kanyang asawa, si Mr. Franco de Villa. Tumingin ang huwes kay Franco. Ang muka ay hindi maipinta. "Mr. de Villa, do you have anything to say?" Hindi sumagot si Franco. Nakatitig lang ito kay Tala. Ang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Sa mga sandaling iyon, hindi na isang makapangyarihang tao ang nakita ni Tala. Nakita niya ang tunay na anyo nito, isang duwag na daga na na-corner. "In light of this new evidence," sabi ng huwes, "I am ordering the immediate freezing of all assets of Mr. Franco de Villa and..." Hindi na natapos ng huwes ang kanyang sasabihin. Sa isang iglap tumayo si Franco, itinulak ang sarili niyang abogado at tumakbo. Tumakbo siya papalabas ng korte. "Habulin siya!" Sigaw ng huwes. Nagsigawan ng mga tao. Ang mga bailiff ay agad na kumilos. Nagkaroon ng kaguluhan. Sa gitna ng lahat ng ingay at gulo, isa lang ang malinaw kay Tala. Ang hari ay natanggalan na ng korona. At ngayon, tumatakbo na ito para iligtas ang kanyang sarili. Sa gitna ng sigawan at nagtatakbuhang mga tao, ang mga mata ni Tala ay nakakadena sa iisang figura. Si Franco, ang dating hari ng kanyang mundo, ang lalaking minsan ay tiningala niya na parang Diyos, ngayon ay isang hayop na desperadong tumatakas sa hawla. Ang kanyang mamahaling suit ay nagusot. Ang kanyang perpektong ayos na buhok ay nagulo. Ang kanyang mukha, na dati laging kalmado at puno ng kapangyarihan, ngayon ay puno ng takot. Ang habulan ay hindi nagtagal. Sa labas mismo ng Hall of Justice, sa hagdanan kung saan minsan ay buong yabang siyang naglalakad, doon siya naabutan ng mga pulis. Idinapa siya sa sementadong sahig. Ang tunog ng pagposa sa kanyang mga kamay ay umalingaw-ngaw. Mas malakas pa kaysa sa hatol ng huwes. Para kay Tala, iyon ang tunog ng hustisya. Ang tunog ng kanyang kalayaan. Nang sa wakas, ay isinakay na si Franco sa sasakyan ng pulis. Doon lang naramdaman ni Tala ang panghihina ng kanyang mga tuhod. Napakapit siya sa braso ni Ariel. Ang kanyang paghinga ay malalim at nanginginig. Dumating si Marco sa tabi niya. Ipinatong ang kamay sa kanyang balikat bilang suporta. "Tapos na, Tala," mahinang sabi ni Marco. "It's over." Tumango si Tala, ngunit walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Ang mga luha ay muling dumaloy sa kanyang mga pisngi. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng sakit o pagkatalo. Ito ay luha ng matinding pagod at ng tahimik na tagumpay. Ang balita ng pag-aresto kay Franco de Villa ay kumalat na parang apoy. Sa loob ng ilang oras, ang dating kinikilalang business tycoon ay naging sentro ng isang malaking iskandalo. Ang mga ebidensyang inilabas sa korte ay ipinalabas sa lahat ng news channels. Ang dating Team Franco ay biglang naging Watch Justice for Tala. Ang selebrasyon nilang tatlo ay simple lang. Kumain sila sa paboritong restaurant ni Tala noong bata pa siya. "Para sa pinakamatapang na babaeng kilala ko," sabi ni Ariel, itinaas ang kanyang baso. "I'm so proud of you, Bunso." "You earned this, Tala," sabi naman ni Marco. Isang maliit ngunit tapat na ngiti ang unang beses na nakita ni Tala sa mga labi nito. "You fought for your truth." Ngumiti si Tala. "Hindi ko to magagawa kung wala kayo. Salamat." Sa mga sumunod na linggo, mabilis na umusad ang kaso. Sa bigat ng ebidensya at sa testimonya ng iba pang mga empleyado na sa wakas ay nagkaroon na rin ng lakas ng loob na magsalita. Si Franco ay nahatulan. Guilty. Sa lahat ng kaso, isang gabi, habang naghahapunan sila ni Ariel, ibinalita sa TV ang pinal na sentensya. 20 taon ng pagkakakulong. Forfeiture of all ill-gotten wealth. Ang lahat ng ari-arian na nakapangalan sa kanya ay ibabalik sa mga taong niloko niya
at ang pinakamalaking bahagi nito ay ibabalik kay Tala. Pinatay ni Ariel ang TV, tumingin siya kay Tala. "Nakamit mo na ang hustisya," sabi nito. Tumango si Tala. Pakiramdam niya, isang malaking-malaking bato ang naalis sa kanyang dibdib. Sa wakas, makakahinga na siya ng maluwag. Kinabukasan, nagpunta siya sa isang lugar, ang dati nilang bahay, ang kahariang ipinagkait sa kanya. Pinagbuksan siya ng gate ng bagong security guard. Naglakad siya sa hardin, hinaplos ang mga rosas na minsan ay inalagaan niya. Pumasok siya sa loob. Ang mga gamit ay naroon pa rin, ngunit ang bahay ay tila walang buhay. Malamig. Naalala niya ang araw na itinapon siya palabas. Ang hiya. Ang sakit. Ngayon, nakatayo siya sa gitna ng sala, hindi na bilang isang talunang reyna, kundi bilang ang nag-iisang may-ari. Pareho pa rin ang lahat, ang mga pader, ang mga muebles, ang mga bintana. Ngunit siya, iba na. Ang babaeng itinapon palabas ng gate na ito ay hindi na ang babaeng nakatayo dito ngayon. Ang babae ngayon ay mas matatag, mas matalino, at higit sa lahat, mas buo. Umakyat siya sa dati nilang kwarto. Ang unang ginawa niya ay buksan ang lahat ng bintana. Hinayaang pumasok ang sariwang hangin at ang sikat ng araw para palitan ang madilim na alaala ng nakaraan. Ng gabing iyon, sa apartment ni Ariel, habang nag-iimpake na siya ng kanyang mga gamit para sa kanyang paglipat, binuksan niya ang kanyang lumang laptop, isang bagay na matagal na niyang hindi ginagawa. May isang email galing sa isang numerong pamilyar sa kanya noon, ang headhunter ng isa sa pinakamalaking architectural firm sa Singapore. Ang subject, Project Phoenix A Second Look. Binuksan niya ito at napigil niya ang kanyang paghinga. Ito ay isang alok. Isang imbitasyon para pamunuan ng isang malaking proyekto. Isang alok na tinanggihan niya 10 taon na ang nakalipas. Dahil pinili niya si Franco. Ngayon, ang alok ay muling nasa harap niya. Naghihintay. Isang bagong simula. Ang email ay parang isang bintana sa nakaraan. Isang paalala ng buhay na tinalikuran niya. Ngunit sa halip na makaramdam ng panghihinayang, isang ngiti ang sumilay sa labi ni Tala. Isinara niya ang laptop. Hindi pa ito ang tamang oras. May kailangan muna siyang gawin. Tinanggihan ni Tala ang alok mula sa Singapore. Sa halip, ginawa niya ang isang bagay na mas nakakatakot at mas makabuluhan. Ginamit niya ang isang bahagi ng perang nakuha niya mula kay Franco para buksan ang sarili niyang maliit na architectural firm. Tinawag niya itong Arkitektura Tala. Simple, matatag. Kanya. Ang una niyang opisina ay isang maliit na espasyo sa isang lumang gusali. Sapat lang para sa kanya, sa isang draftsman, at sa isang lamesa na puno ng mga pangarap. Naging abala siya. Ang bawat guhit ng lapis, ang bawat kalkulasyon, ang bawat pakikipag-usap sa kliyente ay isang uri ng terapiya. Dito niya muling ibinuhos ang kanyang sarili, hindi bilang asawa ng kung sino, kundi bilang si Tala, ang arkitekto. Ang una niyang proyekto ay maliit lang, isang community library para sa isang local NGO. Ngunit ibinuhos niya dito ang lahat ng kanyang puso. At nang matapos ito, ang pagkilala na natanggap niya ay mas matamis pa kaysa sa lahat ng papuri na narinig niya noon. Unti-unting lumago ang kanyang kumpanya. Nagsimula siyang makakuha ng mas malalaking kliyente. Ang kanyang pangalan, na minsan ay dinungisan ng iskandalo, ngayon ay nababanggit sa mga usapan dahil sa kanyang talento at integridad. Sa gitna ng kanyang abalang buhay, si Marco ay naging isang palagiang presensya. Hindi bilang abogado, kundi bilang isang kaibigan. Minsan, sinusundo siya nito pagkatapos ng trabaho para magkape. Minsan, dinadalhan siya nito ng pagkain sa opisina kapag alam nitong nag-overtime siya. Ang kanilang mga usapan ay hindi na tungkol sa kaso o kay Franco.
Tungkol na ito sa mga pangarap, sa mga libro, sa musika, sa buhay. Sa piling ni Marco, nakaramdam si Tala ng isang uri ng kapayapaan na matagal na niyang hindi naramdaman. Isang gabi, habang naglalakad sila sa parke pagkatapos ng hapunan, biglang huminto si Marco. "Tala," sabi nito. Ang boses ay seryoso. "Alam kong marami kang pinagdaanan at ayokong madaliin ang mga bagay. Pero gusto ko lang malaman mo na handa akong maghintay." Tumingin si Tala sa mga mata ni Marco. Walang laro, walang pagkukunwari, puro katapatan lang. At sa mga matang iyon, nakita niya ang isang uri ng pagmamahal na iba. Isang pagmamahal na hindi nang aangkin, kundi nagpapalaya. Isang pagmamahal na nakabase sa respeto. Ngumiti siya. Hindi mo na kailangang maghintay ng matagal. Isang araw, habang nasa opisina siya, nakatanggap siya ng isang sulat. Walang pangalan ng nagpadala. Ang sulat ay galing kay Sofia. "Kumusta ka na? Nabasa ko sa dyaryo ang tungkol sa bago mong kumpanya. I'm happy for you, Tala. Totoo yan." "Ako? Nagsimula ako ulit. Malayo dito. Nagtatrabaho ako sa isang maliit na flower shop. Tahimik, payapa. Hindi ko hihilingin ang kapatawaran mo dahil alam kong hindi ko yun deserve. Pero sana, balang araw, mapatawad mo ang sarili mo. Sa pagtitiwala sa mga maling tao, tulad ko, mag-iingat ka palagi." Tinitigan ni Tala ang sulat. Ang galit na dati niyang nararamdaman para kay Sofia ay matagal nang nawala. Ang natira na lang ay isang uri ng mapait na awa. Itinupi niya ang sulat at itinago sa isang kahon. Isang paalala, isang aral. Dumating ang araw ng unang anibersaryo ng kanyang kumpanya. Para magdiwang, umakyat si Tala sa rooftop ng pinakabago niyang proyekto, isang residential building na may tanawin ng buong syudad. Kasama niya si Marco. "Naalala mo ba noong unang beses tayong magkita?" Tanong ni Tala, habang pinagmamasdan nila ang paglubog ng araw. "Akala ko noon, katapusan na ng mundo." "Hindi katapusan yun," sagot ni Marco habang inaakbayan siya. "Simula pa lang." Nagring ang kanyang cellphone, isang hindi pamilyar na numero. Nag-alinlangan siyang sagutin, pero sinagot pa rin niya. "Hello? Tala?" Ang boses. Ang pamilyar na boses na minsan ay nagpapakalma sa kanya. Ang boses na nagligtas sa kanya. "Kuya? Nasa ibaba ako ng building mo?" sabi ni Ariel. "May kasama ako." Pagbaba niya sa lobby, nakita niya ang kanyang kuya. At sa tabi nito, isang babae. Payat, may maikling buhok, at may ngiti sa mga labi na, bagamat may bahid pa rin ng lungkot, ay totoo. "Clarissa?" Bulong ni Tala. Tumakbo si Clarissa at niyakap siya ng mahigpit. "Sabi ko sa'yo babalik ako. Gusto kong makita ang itinayo mong bagong buhay." Niyakap ni Tala, pabalik si Clarissa. Sa pagkakataong yon, sa gitna ng labi ng gusaling siya mismo ang nagdisenyo, kasama ang mga taong naging sandigan niya, naramdaman ni Tala ang isang bagay na mas matimbang pa sa hustisya. Pagkakataon. Ang pagkakataong magsimula muli. Ang sumunod na taon ay lumipas na parang isang panaginip. Ang arkitektura Tala ay hindi na lang isang maliit na pangalan. Naging simbolo na ito ng katatagan at kahusayan sa industriya. Ang bawat gusaling kanyang idinisenyo ay hindi lang istruktura na gawa sa bakal at semento, kundi mga kwento ng pagbangon at pag-asa. Dumating ang araw na pinakahihintay ng lahat. Ang gabi ng parangal para sa mga pinakamahusay na arkitekto sa bansa. Nakatayo si Tala sa entablado. Hawak ang isang eleganteng tropeyo na gawa sa salamin. Ang liwanag ng spotlight ay nakatutok sa kanya. Sa harap niya, isang dagat ng mga taong nakatingin sa kanya ng may paghanga. Nakita niya si Ariel, si Clarissa, at sa pinakaharap si Marco na nakangiti sa kanya.
Ang mga mata ay puno ng pagmamalaki. May isang salita na laging sumasagi sa isip ko kapag tinitingnan ko ang isang bakanteng lote. Panimula niya, ang boses ay kalmado at puno ng kumpiyansa. Ang salitang iyon ay pundasyon. Bago ka makapagtayo ng isang matayog na gusali, kailangan mo ng isang matibay na pundasyon. Isang pundasyon na hindi kayang gibain ng anumang bagyo o lindol. Sa buhay natin, ganoon din. Pagpapatuloy niya, ang kanyang tingin ay lumipat kay Marco. Lahat tayo nangangarap magtayo ng magagandang bagay. Isang magandang karera, isang masayang pamilya, isang pag-ibig na panghabang buhay. Ngunit minsan, sa sobrang pagmamadali nating itayo ang mga pader at bubong, nakakalimutan natin ang pinakaimportante sa lahat, ang pundasyon. Ang pundasyon ng aking buhay, akala ko ay pag-ibig. Akala ko ay pagtitiwala. Akala ko ay pagsasakripisyo. Nagkamali ako. Ang lahat ng yun ay mahalaga, oo. Pero may isang bagay na dapat mauna. Isang bagay na kapag nawala, guguho ang lahat ng itinayo mo. Huminga siya ng malalim. Iyon ay ang paggalang sa sarili, self-respect, ang kaalaman na ikaw ay mahalaga, na ikaw ay sapat, na ikaw ay buo. Kahit na mag-isa ka, iyon ang pundasyon na hindi ko nakita noon. Pero iyon ang pundasyon na natutunan kong buuin muli, mula sa simula. Ang parangal na ito ay hindi lang para sa akin. Para ito sa lahat ng minsan nang nawalan, sa lahat ng minsan nang nadapa, at sa lahat ng piniling bumangon muli. Dahil ang pinakamatibay na istruktura ay hindi yung mga hindi nasisira, kundi yung mga nasira at buong tapang na itinayo muli ang kanilang mga sarili. Nagpalakpakan ang mga tao. Isang palakpakan na umaling-aungaw, puno ng respeto at pag-unawa. Pagkatapos ng seremonya, sa rooftop ng hotel, sa ilalim ng kalangitan na puno ng mga bituin, nilapitan siya ni Marco. That was the best architectural metaphor I've ever heard. Nakangiting sabi nito. Practice lang yan para sa wedding vows ko. Biro ni Tala. Tumawa si Marco. Hinawakan niya ang mga kamay ni Tala. Mahal kita, Architect Tala de Villa. Mahal din kita, Attorney Marco Soler, sagot niya. At sa ilalim ng liwanag ng buwan, hinalikan niya ito. Isang halik na hindi nagmamadali, hindi nang aangkin. Isang halik na nagsasabing, heto ako, buo, at pinipili kong ibahagi ang kabuuan kong ito sa'yo. Ilang linggo ang lumipas. Isang hapon, nag-drive si Tala ng mag-isa. Pumunta siya sa isang lugar na hindi na niya binalikan sa loob ng mahabang panahon. Ang City Jail. Sa likod ng isang makapal na salamin, nakita niya si Franco. Ang dating makisig na anyo nito ay napalitan ng kapaguran. Ang kanyang mga mata ay walang buhay. Hindi sila nagsalita sa loob ng ilang minuto. Tinitigan lang nila ang isa't isa. Bakit ka nandito? Tanong ni Franco. Ang boses ay magaspang. Hindi ko rin alam. Tapat na sagot ni Tala. Siguro, para tapusin na talaga ang lahat. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ni Franco. Nanalo ka na, Tala. Ano pa ang gusto mo? Umiling si Tala. Hindi ito kompetisyon, Franco. At wala akong ipinanalo. Dahil sa simula pa lang, talo na tayong dalawa. Ang hindi ko maintindihan, sabi ni Franco, ay kung paano mo nagawa. Paano ka nakabangon? Tumingin si Tala sa labas, sa maliwanag na sikat ng araw. Ngumiti siya, isang nangiting payapa at totoo. Dahil sa wakas, natagpuan ko ang isang pag-ibig na hinding-hindi ako sasaktan at iiwan. Sabi niya, si Marco? Tanong ni Franco, may bahid ng panunuya. Umiling si Tala at muling tumingin sa kanya. Direkta sa mga mata. Ang pagmamahal para sa sarili ko. Tumayo na siya. Walang galit, walang sama ng loob, walang natira. Paalam, Franco. Tumalikod na siya at naglakad palayo. Hindi na lumingon pa.
Habang naglalakad siya palabas ng madilim na gusaling iyon at pabalik sa sikat ng araw, naramdaman niya ang huling bigat na tuluyan ng umalis sa kanyang puso. Malaya na siya. Ang huling eksena, si Tala ay nakatayo sa balkonahe ng pinakamataas na palapag ng pinakabago niyang obra maestra, isang skyscraper na kumikinang sa ilalim ng araw. Tanaw niya ang buong syudad, ang kanyang kaharian. Dumating si Marco sa likod niya at niyakap siya. Magkahawak kamay nilang pinanood ang papalubog na araw. Isang pangako ng panibagong umaga. Hindi na siya ang reyna na itinapon. Siya na ngayon ang arkitekto ng kanyang sariling langit.